process kasi matagal na kasi nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista. So, yun at magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan at welcome po sa ating panibagong update ngayong araw. So, ito ho yung nakakagulat at ito yung mga nakakalungkot mga kababayan. So, napanood natin ang programa ho ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Gikan sa Masa. So grabe mga kababayan, talagang binulgar niya po doon yung mga plano ho ni VP Sara Duterte mga idol. Pero bago natin panoorin ito mga kababayan ko, kababayan natin dyan, so unang-una, huwag nyo po kalimutan i-follow ang ating Facebook page, yung Tropang Tausog, at ang ating YouTube channel at Tropang Tausog din. So ito po mga kababayan, bago natin panoorin, ito muna ho ang papanoorin natin na nakakalungkot mga kababayan patungkol ho dito sa issue ng confidential fund po ng ating OVP at saka sa DepEd mga kababayan. So panoorin natin to. Zero ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa 2024. Ito ang napagpasyahan ng Kamara sa bersyon nila ng 2024 National Budget Bill. Si MJ Mondehar para sa report. So yun ho mga kababayan, maliwanag pa po sa sikat ng araw, So zero mga kababayan ang budget ng OVP at siyempre kasama na yung DepEd dyan, sa 2024 budget. Bakit kailangan is zero mga kababayan? Di ba pwedeng bawasan? Ng bersyon ng Kamara para sa panukalang 2024 national budget na isusumite nila sa Senado. At sa usapin ng confidential funds, tinuluyan nila na bigyan ng zero budget ang confidential fund ng ilang mga civilian agency. Number 1 dyan ang Office of the Vice President at Department of Education ni VP Sara Duterte. Controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Dahil dyan, ang 1.23 billion na request sa confidential funds na mga nabanggit na tanggapan ay ibibigay na lang raw sa mga hensyang may kinalaman sa pagdepensa sa West Philippine Sea at ipandaragdag sa maintenance and other operating expenses o MOE ng ibang tanggapan ng gobyerno. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. We are responding to the call of the times, and the volatile situation in the West Philippine Sea calls for the immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Tiwala raw ang Kamara na susunod ang Senado sa kanilang bersyon ng paggamit sa confidential funds. Ito'y kahit dadaan pa sa pagtutugma ang budget version ng dalawang kapulungan sa BICAM. Samantala, itinanggi ng Kamara na mayroon silang 1.6 billion pesos na confidential funds ngayong taon. Reaksyon nito ng kapulungan dahil viral ngayon sa social media ang issue. Ayon kay Congresswoman Kimbo, extraordinary funds daw ito at hindi confidential funds. Ito'y kahit ang item nito ay sa ilalim ng confidential, intelligence, and extraordinary expenses ng Kamara. So yun mga kababayan, at narinig na ho natin ang decision po na pagdesisyonan po ng Kamara, patungkol po sa pagtanggal sa OVP, pagtanggal ng confidential fund sa OVP. So ito naman ang pinaka-excitement natin,
video update mga idol, at panoorin po natin ang sinabi po ni former President Pangulong Duterte patungkol dito sa plano ho ni VP Sara, mga kababayan. Actually, talagang tiwalang-tiwala po ako sa Vice President natin. Alam niyo kung bakit. Sa dami-dami po, nandyan po yung mga marami po nakaposisyon dyan sa ating pamahalaan. Pero ang may resulta lang ho nakikita tayo dyan. Nakapagpaganda ng bayan, ng kanilang probinsya or city, no? So, yan po si VP Sara, yung nakikita natin may resulta. So, kaya marami ho nagtitiwala dyan. Kahit ganyan, pinapakita nila na tinatanggalan nila ho ng confidential fund, no? So, marami pa din ho talaga yung nagtitiwala dyan sa kakayahan ng ating BP ngayon, mga kababayan, no? So, ito po ang sinabi po ni dating Pangulong Duterte, at panoorin ho natin, mga kababayan, no? Tignan ko yung intelligence fund mo. Anong gagawin mo? So binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I'll just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan. So yun, mga kababayan, grabe at sayang talaga, no? At hopefully sana na magkakaroon pa rin ng budget ang ating OBP, no? At saka DepEd para dito ho sa plano ng ating Vice President, kasi sobra talaga ganda, mga kababayan, at marami po, malaki pong maitutulong sa ating mga reservists, mga kababayan, at sa mga kabataan na nag-aaral ngayon, mga idol. So ito pa po yung pinaka talaga, no? Pinaliwanag ni former President Pangulong Duterte. So panoorin ho natin itong yung huli, mga kababayan. Ipasirox mo lang, ipadala mo. So binasa ko. Okay naman. Ganito yan, Pastor. We protect our nation. But it is not only the military and the police. Nakuha ko yung utak ni Inday. There is a clamor for the ROTC to be existing again. Maraming nang ayaw ng ROTC. Hindi na compulsory. Sa amin, compulsory talaga. Tayo, compulsory. Compulsory. Gusto ni Inday ibalik yan. Yes. Gusto talaga niya. Kasi si Inday is a reservist. Light colonel si Inday o colonel na sa reserve. Yan. So, ang ni Inday, yung mga military, usually. So, binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So, I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I'll just make it public.
gamitin niya ang pera, it's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT, Oo. palakasin niya sa high school, Oo. pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. Oo. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mga bata, gusto inom, suroy, ganun. Hindi na alam yung at least a little amount, space and time na magkaroon sila ng sense of love of country, ganun. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madala kayo, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna bago sa enrollment o dalhin sa kampo yung mga bata, field trip muna nila, continuous yan para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung pahawakan sila ng tangke de guerra, pasakayin sila sa eroplano. Yun ang plano niya. Na sinabi niya, yung PMT naman sa high school pa lang, gusto niyang palakasin. Sabi ko, Day, how many PMTs there are in the Philippines? How many ROTC? Magigit ka lang 125 million. So, ito, sabi niya, seminar mo lang ito, mga ano yung, make it as soft as it could ever be. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandiyan. Yun, mga kababayan, grabe. Yun talaga ang pinakaunang-unang talaga na mawala po yung mga nagre-recruit ho, sa mga estudyante sa mga paaralan o mga kababayan, no? Kasi yan po at diyan po sila nakakapag-recruit ng mga kabataan. Yun talaga yung unang-una dapat maprotektahan, mga idol, no? So yun, at hanggang dito na lang po muna ang ating video. At maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. At